Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post, ang balita ngayon. Mas takot sa Blue Ribbon? Guanzon may matinding teorya sa gulo sa Senado at impeachment ni VP Sara. Nagbigay ng pananaw si former COMELEC at COA Commissioner Attorney Rowena Guanzon kaugnay ng umiinit na tensyon sa Senado matapos ang leadership shakeup at mga kaguluhang kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kanyang social media post, iginiit ni Guanzon na para sa kanya ay tila hindi na umano impeachment ang pangunahing kinakatakutan ng ilang personalidad sa Senado. Ito ang kanyang payag. Para sa akin, secondary na lang ang impeachment ni VP Sara. Kaya worried ang mga ito na palitan ang new majority sa Senado led by Senate President Alan Peter Cayetano. Diretsahang ding inuugnay ni Guanzon ang umano'y pangamba sa posibilidad na muling umarangkada ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa ilalim ni Senator Rodante Marcoleta. Mas takot sila mag-resume ang Blue Ribbon Committee led by Senator Marcoleta dahil madaming pangalan ang sasabog, pati na ang mga most guilty sa mali-malitang nakawan sa flood control. Yan ang totoo. Yes. Nadali mo. Attorney Guanzon, galing na political analyst, observer nitong si Attorney Guanzon. Basa tayo sa mga comments. Pilimar Alejandrino. Flood control investigation by BRC to be headed by Senator Marcoleta. Tama po kayo. Nangangatog na mga tuhog nila. I can just imagine. Rin mo ha? Excuse me. Ako yung lawmaker. Senador na nailista na nakatanggap ng mali-maleta. Paglabas ng Brave 18, dahil si Lacson pa ang chairman, hindi tinawag, walang investigasyon sa aligasyon ng Brave 18. Kaya ako, okay lang, simple. Lusot na, I am safe. Ngayon, biglang nagbago ang leadership change. Anong mangyayari sa akin? Si Marcoleta, personal niya nang hiningi kay Senator Alan Peter Cayetano na ibalik sa kanya ang Blue Ribbon. Nagsalita si Senator Marcoleta nung Monday ata o Tuesday. Hiniling niya para next week i-resume na ang hearing. Papatawag na yung ayaw patawag ni Lacson. So ako, yung nakatanggap ng maleta, makakatulog ako ng mahimbing? Wala na. Kung ano nang... Kasi ito, pag nagkaroon ng hearing, ang unang epekto nun is yung public perception. So nung hindi pa napapatawag, hindi pa na cross-examine ang mga Brave 18, wala lang. Konting epekto lang. Kaya lang, once na tumayo sa witness stand, yung mga Brave 18, i-cross-examine ng kahit sinong senador yan, magsasalita sila. The people can now decide. Tama. Yes! Agree ako niyan. Ikaw! Talagang nakatanggap ka. Ganun na ang taong bayan. Once na naisalang sa witness stand, kasi tatlong klase ng korte natin Court of Public Opinion, Court of Law, yung mga talagang huwes natin na mag-decide sa mga katiwalian at
Divine Justice, Court of God. So dito, matatamaan sila sa Court of Public Opinion yung mga Maleta gang members sa oras na nag-resume ang ano. Kaya agree ako kay Attorney Guanzon. Kasi yung impeachment ni BP Sara, kahit hindi nagpalit ng Senate leadership, mananalo pa rin si BP Sara. Dahil siyam na senador lang ang kailangan niya para ma-acquit siya. Kaya secondary na lang yan, yung impeachment na yan. Ang main battle ngayon, main concern ng Maleta gang members is Marcoleta. Ano ba? Ano bang, kung si Lacson, it's crying time. Ano naman si, Together Again siguro. Together again, my tears keep falling. Are now together. Kasi, balik na si Marcoleta. Yung, sabi niya, pati daw si pati si Gutesa, papatawag daw niya. Siguro may alam si Senator Marcoleta sa whereabout ni biglang nagtago, nakapirma daw siya ng affidavit na binabawi niya yung kanyang unang payag dahil tinakot na natakot sa kanyang pamilya. Ang wife daw niya nagalit. Bakit mo binawi? Okay man lang kami, huwag kang matakot. Ituloy mo, ipaglaban mo ang katotohanan. Ganon daw ang sabi ng pamilya ni Gutesa. Kaya ako, excited ako na babalik si Gutesa. Kaya, together again. Oh, it's crying time right now for Senator Lacson. It's just a matter of days. Lunes, Martes, yan na. Arangkada na. Go, go, go! Senator Marcoleta, ang dami nang nag-aabang sa iyong hearing sa Blue Ribbon. Nabuhayan na ulit kami ng loob. Lacson, history will tell. You will be judged through history kung ano ang magre-retire pa naman. Sabi niya, 2031, re-retire na. So, ano ang iwanan niyang legacy pag alis niya sa politika? Bahala na ang taong bayan sa kanya. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Pero na anak ko diri sa gipatindog gabalay sa natabangan na muog yero. So umuuna ni ang iyang pag-atupan karon. So umuuna ni ang yero nga among gihatag nga ilang i-atop karon. So mag-atop na ni sila. O karon humanagyod sa pag-atop ang ginatabang nga yero. So nag-atop na gyud ang gitagaan ani. Salamat kayo sa nagatag og sen kay dili makagloon sa akong mama. Natunta sa Ginoo nga mapadayon ning paghatag sa sen aron dagan pa kayong matabangan. So pila na ka tuig nga nakigpuyo lang ka sa imong mama? 7 na.
pito na katuig. So karon pa mo nakabalay. Karon pa kay naay naghatag og yero. Oo, so pila ka buok imong anak? Duwa, So duha. Aya pa gid nakabalay. aya pa kay Mm. naay nagtabang nga Ginoo. So salamat kaayo.